Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is June 29, 2024. Ngayon, isipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung ating series ng ating devotion is muli muna nating balikan yung ating naging series last week para sa mga tao na bago lang natagpanood at tagapakinig ng ating devotion. So, ayun, yung series na tinalakay namin last week ay Trusting God in Financial Matter. So, ayun, we need to trust God, lalo na sa financial matter natin. Yung financial matter natin ay yung pinagagastos natin sa araw-araw. Pwede yung pangkain natin, yung pinagagastos natin para mapunay yung mga kagustuhan natin, yung mga pinambabayad natin sa mga binibili natin, or yung mga bumubuhay sa atin, yung wealth natin para mabuhay tayo sa mundo ito. So ayun, kailangan pagtrabahuan natin yun para magkaroon tayo nun. Kaya kailangan sa pagtatrabaho natin or binibigyan tayo ng provision ng Panginoon, is kailangan bigyan tayo ng guidance or kailangan may tiwala tayo sa Panginoon na siya yung mag-provide sa atin basta may titiwala lang tayo sa Kanya, diba? So yung series na talakay natin yung araw is The Power of Forgiveness. So grabe nga ba yung kapangyarihan na pwedeng maging dulot ng forgiveness or pagpapatawad. Example na lang is tayo mga tao is napakamakasalanan. Pero dahil sa kasalanan na yun is namatay or nagdusa yung si Panginoong Kristo. Pero ang Panginoon natin is patuloy lang tayong pinatawad. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa atin kahit ngayon kahit na tayo patuloy pa rin tayong gumagawa ng mga kasalanan kahit na alam nating mali, pero siya pinatawad pa rin tayo. So grabe pa rin yung forgiveness na meron talaga pag meron kang Christ-likeness or meron kang Diyos sa buhay mo, is talagang grabe yung meron pagpapatawad. Pero pag wala, siguro for sure magtatanim tayo ng sama ng loob. So yung Bible verse na talakay natin yung araw ay Matthew chapter 18 verse 21 to 22. So ang sabi dito, pagkatapos ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang ulit at magkakasala ang aking kapatid laban sa akin ay siya'y aking papatawarin. Hanggat sa'y makapito ba, sinabi niya sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitong pito. So ay naalala ko lang itong Bible verse na ito. Ito yung dinidiscuss sa shirt namin na kailangan pala ng Panginoon is hindi lang dapat magpatawad niya. Napatawad mo siya is kailangan patawarin mo siya ng paulit-ulit na walang katapusan. Kung pinatawad mo siya, patawarin mo siya 7. Pero hindi lang pala dapat 7 beses, kundi 7 or so, mga 7 times 7 o 7 times 7, but sobrang grabe kahit na grabe din ginagawa sa atin. So para lumako yung ating talakayan, tayo dumako sa ating teaching. Ang una sa ating katuruan, there is no limit to forgiveness. Ayun nga, sabi nga, di ba, kailangan mga 7. Kumbaga 7 times 7 mo siyang papatawarin. Parang wala siyang limit. Hindi naman siya porket na papatawad is pagkatapos ng 7 times 7, mga 7 is tama na. Kumbaga walang limit yun. Parang dinescribe lang na sobrang dami talaga siyang pwedeng patawarin. Number 2, there is no sin if God not forgive. So yun, sabi dito is wala palang kasalanan kung tayo marunong or hindi tayo pinagpatawad or kumbaga hindi mo siya mapatawarin kung wala siyang kasalanan, diba? Number 3, there is no sin that God cannot forgive. So, ang Diyos is mapagpatawad yan. Kahit anong kasalanan yan, papatawarin tayo ng Panginoon. Hindi yan namimili ang Lord kung anong klaseng kasalanan ang papatawarin niya. So, ating application, forgive without limit but limit your trust. Yun, sa pagkapatawad is binibigyan natin yan. Pero, yung porket pinatawad, niloko tayo ng tao, pinatawad natin siya, is wala na lahat yun. Siyempre, meron din tatanim sa puso natin yung pagkatiwala. Pero, napatawad natin siya. Forgive all offense but stop being victim. So yun, napatawad natin siya. Pero hindi naman imposible na pinatawad mo siya is hindi man papulit-ulit naman sa'yo. Siyempre, magiging alisto rin tayo. Magiging wise. And sa last, forgive and work towards of restoration. So, well lang po para sa araw na ito. Naway may natutunan tayo sa makinig at panonood. God bless to all.